Mic test. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, maalipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay narapat lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرِ ذِكْرَةً فَعَلْ مُؤْمِنِينَ. Magbigay ka ng payo o Muhammad, sapagkat ang pagbibigay ng payo ay nakakapagbigay ng kabutihan sa mga mananampalataya. Mga tagapakinig, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay na tao na nakakalimot. Nature yun. Bilang isang tao na nagkakamali, sapagkat tayo ay insan, nasya. Ang ibig sabihin ng insan ay nakakalimot, nakalimot, nasya. Mga tagapakinig, mga alipin Allah subhanahu wa ta'ala, ika-10 araw ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kung matandaan ninyo, noong mga unang araw sa buwan ng Ramadan, especially sa Tarawih, makita mo yung masjid halos puno. Punong-puno talaga. Nakakasaya sa pakiramdam sapagkat ang nakasanayan, kumbaga yung los 11 months, makita mo na halos hindi mapuno yung isang linya, tapos dumating lang yung buwan ng Ramadan, ay napuno na yung buong masjid. So subhanallah, napakaganda. Subalit mga kapatid, nakakalungkot naman na habang papatagal ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay nababawasan yung mga nagsasala ng Salatut Tarawih. Sana ay hindi mabawasan yung mga nag-aayuno. Yun ang masakit. Pag nabawasan yung Salatut Tarawih, ay hindi na rin nag-aayuno. Hindi ka nabawasan yung Salatut Tarawih at hindi na rin nagsasala. Nag-aayuno pero hindi nagsasala, o di kaya nagsasala pero hindi nag-aayuno. Subhanallah. Pero kalimitan, hindi nagsasala pero nag-aayuno. Ay nakakalungkot yung gano'n. Mga alipin Allah subhanahu wa ta'ala, muli ay paalalahanan natin, i-remind natin ang ating mga sarili, una sa aking sarili, bago kayo ng mga kapatid ko sa relihiyong Islam, na haris akala ma yanfa'uk. Ang pursigihin mo, sabi ng Propeta Muhammad, ay yung mga makakabuti sa'yo sa mundong ito at sa araw ng paghukom. Mas lalo sa araw ng paghukom, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Lagi mong iisipin, kapatid, na yung mga bagay na makakabuti sa'yo, yun ang gawin mo. Huwag mong sayangin yung oras mo sa mga walang kwentang bagay. Doon ka sa pagbabasa ng Quran, pagsasala ng Salatut Tarawih, Salatul Witr, pagbibigay ng kawanggawa, pakikinig sa mga muhadara, mga lectures mula sa mga Muslim. Kapatid, isa sa mga gusto kong ipaalala sa iyo sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, na ika-10 araw ng buwan ng Ramadan,
ay isipin mo kapatid na baka bukas ay mamatay ka na. Isa yan sa magandang tumatak sa isipan mo na araw-araw sabi mo sa sarili mo, baka ikaw ay mamatay at wala ka na sa mundong ito. Paano kung ito na yung huling araw mo sa pag-aayuno mo? O di kaya ito na yung huling pag-aayuno mo sa buwan ng Ramadan? Paano na kung hindi mo maabutan yung mga susunod na buwan ng Ramadan? Kaya dahil doon sa pag-iisip mo ng ganon, ay napapalakas mo yung iman mo, yung pananampalataya mo kay Allah. Matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi na lahat ng mga may buhay ay makakatikim at makakatikim ng kamatayan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sabi ni Allah, lahat ng may mga kaluluwa, ay dhatal maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makakatikim at makakatikim sila ng kamatayan. Isipin mo yan kapatid, na baka bukas ay oras mo na ikaw ay paliliguan, ikaw ay babalutan, at ikaw ay ililibing. Laging isipin mo yan kapatid, na baka ikaw na ang next. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Hindi niyo alam kung saan kayo maabutan ng kamatayan. Fi ardin tamut. Saang kalupaan kayo mamamatay. Dito sa lungsod ng Baguio, sa Manila, sa Mindanao, sa Visayas, sa Saudi, o sa ibang bansa. Hindi mo alam kung doon ka ba lalagutan ng kamatayan. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman ay hindi nagsisinungaling. Si Allah subhanahu wa ta'ala na mga sinabi na sa banal na Quran ay lahat yan katotohanan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isipin mo na baka hindi mo na maabutan yung ibang araw ng pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Ilan na ba sa mga kapatid natin? Kamakailan lang kamag-anak namin na kung saan nilagutan ng kamatayan. Maka 3 to 5 days yata siya ng pag-aayon. Siya ay namatay. Siya ay malakas, kapatid. Siya ay naghahanap buhay. May pamilya. Subalit, hindi niya ini-expect yun. Maging ang kanyang mga pamilya, anak, asawa, hindi niya ini-expect yung ganun. Na ikaw ay nilagutan ng kamatayan. So, ganyan ang mangyayari sa ating mga kapatid. Naaalis at aalis tayo sa mundong ito na hindi natin ini-expect. Maaring ikaw ay sa kasalukuyan ng paghahanap buhay. Maaring ikaw ay nasa kasalukuyan na nagta-travel at dumating si Malakal Maut, ang anghel ng kamatayan, at hinugot ang iyong kaluluwa. Ya Allah. Ya Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, di ka ba natakot kung ano ang magiging ano ang makikita mo? Ano ang madadatna mo sa libingan? Sa iyong libingan, kapatid, di mo ba naisip yun? Paano kung nailibing ka na, iiwanan ka ng kamag-anak mo pagkaraan ng iyong pagkalibing nila sa iyo? Wala nang balikan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Paano na yung mga pinaghirapan mo? Wala nang lahat yan. Kaya, pusigihin natin po
ang pagsasaliksik ng kaalaman, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging busy ang ating mga tenga, ang ating mga mata, ang ating mga bibig, ang ating katawan na maging busy sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bawasan natin ang mga oras natin sa mundong ito at paramihin natin ang oras natin sa kabilang buhay sapagkat ang katotohanan na ang matitira ay ang kabilang buhay. Ang kabilang buhay ang matitira, ang mundo ay hindi. Mawawala ang mundo at matitira ang kabilang buhay. Panghabang buhay ang kabilang buhay. Sa kabilang buhay, it's either sa impyerno o di kaya sa paraiso. Wala po, nasa gitna. Kung ikaw ay hindi tao sa impyerno, ikaw ay tao sa paraiso. Kung hindi ikaw ay tao sa paraiso, ikaw ay tao sa impyerno. Subhanallah. Wali'a'udhu billah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pursigihin po natin. Lagi natin alalahanin, i-check ang ating mga sarili. Habang nandyan pa ang buwan ng Ramadan, habang nandyan pa na naging dahilan upang tayo ay magsagawa ng pagdarasal, ituloy-tuloy mo yan kapatid. Tuloy-tuloy mo, huwag kang tamarin. Si Shaitan ay nakakadil na nakatali. Kung hindi mo makaya mag-ayun sa buwan ng Ramadan at hindi ka maging masipag na magsumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito, ay paano pa sa ibang araw na nandiyan si Shaitan? Lagi ka niyang binubulungan sa kaliwat kanan. Oh, fulan, gawin mo to. Abdullah, gawin mo to. Oh, Jibril, gawin mo to. Jibril Sannadan. Oh, si kapatid na bro. Jibril from Kalinga. Assalamualaikum sa inyo dyan. Brother Jibril. Sa kay Brother Daud. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi nating iisipin na baka ang kontrata mo lang, ang tanging oras na natitira lang sa iyo sa mundong ito ay isang araw, 2 araw, 3 araw, 1 buwan, 1 taon. Baka yan lang yung natitira sa iyo sa mundong ito. Kayo mga kapatid namin na kung saan may edad na, halimbawa 30 plus, di kaya 40 plus, 50 plus, 60 plus. Kung ikaw ay nandiyan sa mga edad na yan, subhanallah, huwag mo sasayangin yung oras mo. Porsigihin mo, ilaan mo yung mga natitirang edad mo, natitirang panahon, natitirang oras mo sa mundong ito. Ilaan mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaan mo para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. May sa ganon ay hindi ka magsisi sa kabilang buhay, hindi ka magsisi sa iyong libingan. Kapatid, kung subhanallah, pagka 30 plus ka, 40 plus ka, subhanallah, ilan na lang natirang oras mo sa mundong ito? Ang dami nating naririnig. 30 plus, namatay. 40 plus, namatay. Hindi na sa atin uso yung pag sumubra ng tumanda, ay saka siya mamatay. Hindi eh. Ang dami namatay ngayon na medyo bata-bata pa. Meron yung 20 plus na stroke. 30 plus na stroke. Subhanallah. Kaya, grab the opportunity. Ano yung opportunity? Ito yung opportunity natin. Nabubuhay ka sa mundong ito. Pagkakataon mo ito, kapatid. Nasambahin siya Allah subhanahu wa ta'ala. Pursigihin. Iwanan ang mga masamang gawain. Iwanan mo ang mga masamang gawain, mga labag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo, isa sa mga palatanda ng mga masamang gawain, yung mabaho. O isa yung mga dahilan.
Mabaho, makakasira sa'yo, katulad ng UC, makakasira sa'yo ang UC. Mabaho ang UC. At marami pa. Pag-inom ng alak, mabaho, nakasira, mga haram yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli, ibalik natin yung sigla ng ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Muli, ibalik natin yung sigla ng ating pagdarasal. Muli, ibalik natin yung sigla ng pagbabasa ng Quran. Lahat natin ibalik ang mga yan sapagkat nakakalungkot nga na unti-unting nabawasan yung mga nagsasala sa Salatul Tarawih. At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panghuling nasiha ko sa inyo, kabilang po pala sa mga magandang gawain sa buwan ng Ramadan ay actually napakarami. Pero isa sa mga magandang gawin sa buwan ng Ramadan ay yung nag-i-iftar ka, na ikaw ay nag-i-iftar kasama ang mga tao. Isa sa mga sahaba na kung hindi nagkakamali si Abdullah bin Amr, basta isa sa mga sahaba na kung saan hindi siya nag-i-iftar. Diba, nakasama ang mga miskin. Kapag siya ay mag-isa lang na mag-iftar, lalabas siya, hahanap siya pupunta sa mga Muslim upang makapag-iftar, makapag-break ng fasting niya. Kasama ang mga kapatid na sariling Islam. Kasi isa yan sa mga saysay, isa yan sa mga layunin, isa yan sa mga dahilan ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Yung nakikita mo yung mga kapatid mo sa reliyong Islam, sabay-sabay kayo. Yung nakikita mo yung mga kapatid mo, sabay-sabay kayong nagbo-break ng fasting. Ito ay pagpapalakas ng pagkakapatiran. Isa yan sa mga gandang inihahayag ninyo ang tauhid, inihahayag ninyo ang relihiyong Islam. Ipinapakita nyo sa madla na kung saan itong relihiyon natin, relihiyong Islam. Hindi ang may mga kapatid tayo na kung saan pag nagpa-fasting, mag-i-iftar yan sa bahay nila, magsosolo para makarami. Marami ang makain niya. Pero hindi niya alam, hindi yun ang layunin, kapatid. 11 months, kain ka ng kain. Tapos, sa isang buwan, hindi mo kayang ipakita kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkikisang masigasig mong alipin niya. Bumawi ka naman noong mga kabataan mo, makasalanan mo. Ngayon, Ramadan, bumawi ka naman. Bumawi ka naman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bumawi tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nagkulang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami tayong pagkukulang kay Allah subhanahu wa ta'ala na kinakailangan tayo ay bumawi. Kasi hindi natin alam kung tayo ay pinatawad ni Allah mula sa nagawa nating kasalanan. Ito sigurado. Ikaw kapatid, tanungin mo ang iyong sarili. Ikaw ba ay pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga kasalanan mo, mga nagawa mo? Hindi tayo sigurado na tayo ay pinatawad ng ating dakilang tagapaglikha wala sa mga nagawa nating kasalanan. Para makasigurado ka, tuloy-tuloy ang pagbabalik loob mo. Huwag kang gumawa ng mga labag, mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lang po ang aking mapapayo sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.